Yung hitman daw, security, VP Security Group. Yung hitman daw na 20. Lalo magagalit ang mga sundalo niyan dahil mga ano yan mga professional soldiers yan eh. Sipin mo sasabihin mong hitmen sila. Ay, May nakita ba kayo? Palpak na palpak yung kay... Puro yabang eh. Alang laman, puro yabang. Punta naman tayo sa impeachment. Yan, pag-usapan natin to. Kasi sabay din itong impeachment yung paglabas ng survey na kung saan lalong tumataas si VP at si BBM lalong bumababa. Sa tingin nyo po, sa inyo muna, mahirap magsalita dito si Sen. Oo eh. Sa tingin, na lang, si patron natin. sa tingin nyo po, itong impeachment na nakaraan, itong mga tatlong witness, nagkaroon po ba ng epekto sa kay VP Sara na mabawasan siya? Dito sa first article, walang ano eh. Unang-una, bakit inilista ng prosecution si Zulaika Lopez, Yusek Zulaika Lopez, na kanilang witness, di ba? Pagkatapos, inatras nila. Bakit? Kasi nung nakita ng tao yung footage na talagang inaapi, ngayon lang dati kasi pinapakita yun lang galit na galit si VP Sara, yung bugso ng damdamin. Ngayon, nakita yung si Zulaika Lopez pala una, pinatay ang ilaw doon sa detention center niya. Pangalawa, ililipat siya sa correctional sa dis oras ng gabi. No? Detention lang yan, di naman siya kriminal eh. At di ba, nag-iiyak. Nung nakita yon ano ng taong bayan na kaya naman pala sumiklab ang galit ni VP Sara. Kasi tao mo yan eh, di ba? Matagal na niyang kasama. So ngayon, pag hinarap nila si Zulaika Lopez at umiyak din at kinuwento yung detalye nung ginagawa sa kanya doon sa Batasan Detention Center, lalong magsisimpati ang tao. Madi-disprove yung kanilang allegation na grave threats and inciting to sedition. Kaya hindi na nila tinawag. No? It's an admission of failure on their part. So, ako tingin ko, wala. At least itong first article, itong article nito, na yung sa grave threats, walang epekto. In fact, baka mas tumaas pang simpatya kay VP Sara. Pagdating po doon sa witness, especially itong ating kagalang-galang, ng pinakamamahal na direktor ng pelikula ata to, hindi direktor ng NBI to. Gumagawa ng storya eh. Si NBI Director Matibag, ano po ba masasabi nyo sa kanyang performance? Sabi niya, Dapat siguro, imbis nag-arkitekto siya, nag-drawing na lang siya, fine arts. Mahilig sa drawing eh. I mean, unang-una, di ba? Puro drawing. Kesyo meron na raw sila na-identify na 20 posibleng hitmen. Halatang-halata mong nambobola eh. Plucking out of thin air, no? At yung hitman daw, security, VP Security Group. Yung hitman daw na 20. Lalo magagalit ang mga sundalo niyan dahil mga mga professional soldiers yan eh. Sipin mo sasabihin mong hitmen sila. Ay, May nakita ba kayo? palpak na palpak yung kay... Puro yabang eh. Alang laman, puro yabang. Sabi ko nga nung pinapakinggan ko alam mo, diferensya lang ni Director Matibag at saka si Ramil Madriaga. Siya may diploma, yung isa wala. Yung siya 29 years. Pero medyo mukhang napapangiti ating kagalang-galang na Sarap makinig sa patron eh. Senator Judge. Hindi siya pwede Senator, baka pwedeng sagutin ni Senator. Parang nasa hearing lang ako. Sino ba yung napagalitan nyo ron? Sino may maingay? Yung maiingay doon. Yung prosecution kasi nandun sa harap. Yun sana pakiusap ko sa impeachment court na maagap din sila sa mga ganon. Kasi nadidistract eh. Kasi kung mapapanood nyo, naputol eh. Napa-English nga ako eh. I was interrupted, sabi ko. Panood ko yun eh. Oo, kasi baka hindi sila nakakaintindi ng Tagalog. Kailangan mong Englishin, di ba? Kasi sana magkaroon uli ng
pagbalangkas ang impeachment court na pagbawalan yung ganun. Tsaka wag sa kalagitnaan nang nagtatanong ka, puputulin ka. Kasi Senator, ang hirap nun eh. mukhang sinusubok yung ano mo eh. Ano mo, Yung pasensya. Hindi, pero Sena- dati meron na palabas, di ba? Nung impeachment trial ni Erap, ni Presidente Erap, si Miriam ang tumindig at pinalayas yung yung mga nagtatatawanan lang, nagngingisihan. Tanong natin si Senator. Pinatawag yung Sergeant at Arms at pinalayas yung Pero sino dapat ang mag-ganon? Pwede ba dapat isang... presiding officer. Oo, dapat yung... Yung presiding officer. Hindi pwedeng any senator? Pwede rin. Pero Pwede yung pero ang contempt. presiding officer ang mag-o-order sa Actually, may nag-react Sergeant at no? Arms. May nag-react. Yung bell ringer, pinagalitan. Yung Oo kay nga, ano, may kay tanong Tulfo ako na naman. trabaho yun. May tanong ako sa'yo. Kasi ang puntos ko lang doon, hindi naman ako yung mahabang magsalita. Ang mahabang magsalita, yung Sumasagot. sumasagot eh. Akala ko nga, Kaya- sasabihin mo, don't what me eh. Inaantay ko yun eh. Oo, talagang Pero Senator, pwede mo bang pangalanan yung mga maiingay na yun? mahaba magsalita. Hindi, yung napagalitan niya. Hindi, sa prosecution niya. Oo, ano sila, grupo sila eh. Grupo silang gano'n. Una na yung una na yung lawyer nila eh. Una na yung lawyer nila na Mabagal magsalita. yung tumutula din. Oo. Kaya nag-fake news. Ay, pa yun. Oo. Ay, ba pa yun? Saka si Atty. Lorna, yun nandun. Nandun sila. talagang nakaupo ron. Yung mga kawit. Pero nang gano'n. Mga pangit ah. Sobra ka naman. ng dispensa, diba? Dispensa, no? Hindi, yung dispensa nila dala kasi... daw ng damdamin, bugso ng damdamin. Hindi, yung kanilang dispensa, pang-aasar eh. Hindi naman tunay na dispensa yun. Senator, sama mo ako. Asaran nila natin. Hindi naman ako naaasar kasi kahit anong... Hindi ako, asaran ko sila. Kahit anong sabihin nila, ako kasi laging... Ang aking pananaw sa buhay, pag habang pinapansin mo ko, ibig sabihin na apektuhan ka sa akin. So, hindi ako ang may problema. Ikaw ang may problema sa akin. Todo na natin, Senator. Di ba sabi mo dati, hindi ka tatakbo sa Opo, politika. opo. Mag-declare ka na kaya para lalo silang magalit. Oo, baka atakihin sa puso. Open. Ano? Open. Pero Senator, speaking of yung mga malalambot ang puso at mga parang pinanganak sa sabsaban. Kasi ganyan yung mga malalambot ang puso masyado eh. Hindi ba kayo nasasaktan kapag naririnig niyo yung sinasabi na mahirap? Bobo, yung gano'n, Hindi, no? yung mahirap kasi hindi abogado eh. Oo, parang ako, senador ako, di bali ng abogado. bobo, wag lang baliw. Ayun lang. Kasi yung bobo, hindi man makakasakit yun. Hindi, bilang isang, Pero bilang yung isang baliw, senador. yun ang mahirap. Bilang isang senador, kasi Opo. di ba, lagi nababanggit yan, nabanggit ni Senator Marcoleta yan. Opo. Yung ang hirap makipagdiskusyon sa hindi Hindi ako abogado. nasasaktan. Totoo eh. Hindi man ako nasasaktan doon. Kasi totoo naman yun. Kailangan talaga meron kang mga abogado. Kasi sa konstitusyon naman malinaw eh, na hindi kailangan abogado. Kaya yung nandyan kami, meron kaming sariling expertise. Na yun naman lagi ang sinasabi ko. Halimbawa, tungkol sa kriminal. Ako, pakinggan nyo. Hindi kayo mga abogado, hindi nyo alam yan. Oo, katulad nung mga madaming nagiging kriminal na mga bata. Sinasabi ko sa kanila, alam nyo, pag ganitong usapin, sa akin kayo makinig. Kasi bukod na ako'y ex-convict, ako'y criminology. Yan ang aming specialty, yung tungkol sa mga kriminal. Ayaw nila, total. Pinapairal pa rin nila yung kanilang pagiging abogado. Hindi lahat ng pagiging senador ay tungkol sa pagiging abogado. Marami po dyan. Dapat nga dyan may magsasaka. Meron dyan, may mangingisda. Dapat meron tayong ganyang mga abogado tuloy na sa... Meron tayo talaga mga senador na ganyan. Nagre-represent ng lahat.